Umaga ng July 18, 2014, nang kasalukuyang kausap ng isang profesor na si Daniel Markel, ang kanyang kaibigan ang bigla na lamang itong pagbabarilin sa mismong garahe ng kanyang bahay. Bakit kaya ito sinapit ng kagalang-galang na profesor na to? At ano ang kinalaman ng PhilAm na si Catherine Magbanwa dito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsyok, ang pagkakasangkot ng isang Pinay sa krimen sa bansang Amerika. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. May mga kaso kung saan ang ilan sa mga kababayan natin ay napaparusahan sa ibang bansa dahil sa pagkakasangkot sa krimen. Kagaya na lang ni Catherine Magbanwa kung saan nahatulan nito ng parusang habang buhay na pagkakulong sa pagkakadawit daw nito di umano sa pagpatay kay Professor Daniel Markel. Ngunit ano nga ba ang kinalaman ni Catherine sa kasong ito? Si Catherine Magbanwa ay isang 37 years old PhilAm na naninirahan sa Florida, USA. Kasama ang dalawa nitong anak. Maayos naman ang kanilang pamumuhay hanggang ng isang araw na ang pangalan nito ay nabanggit ng isang suspect sa pagpatay sa isang professor sa Florida State University. Si Catherine daw di umano ang nag-utos sa kanila upang paslangin ang nasabing professor. Ang biktima na si Daniel Markel ay nakatira sa Florida kasama din ang dalawa nitong anak sa ex-wife na si Wendy Andelson. Bago ang pagkamatay nito, kakatapos lamang na mag-grant ang kanilang divorce kung saan ng mga panahon na ito, kasalukuyan namang dinidinig ang para sa custody ng kanilang mga anak na nasa kanyang pangangalaga. Nais ni Wendy na lumipat na sa South Carolina at maisama ang kanilang mga anak. Ngunit malaki ang pagtutol dito ni Dan kung kaya't ang kanilang laban sa kustodiya ng mga anak ay naging mainit. July 18, 2014, matapos ihatid ni Dan ang kanilang mga anak sa paaralan ng bandang alas 8 ng umaga. Dumiretso ito sa gym, bandang 11 ng tanghali nang umuwi ito sa kanyang bahay. Nang tumawag ang kanyang kaibigan, naulinigan nito na parang may tao sa kanyang garahe na nabanggit nito sa kausap. Mga ilang sandali lamang matapos nito maipark ang kanyang sasakyan, bigla na lamang may bumaril sa kanya ng 2 beses. Ang mga putok ng baril ay narinig ng kanyang kapitbahay na agad namang tumawag sa 911 upang humingi ng tulong. Nakita nito ang isang silver na sasakyan ang hadaliang umalis sa pinangyarihan ng krimen. Nang dumating ang mga kinauukulan, naisugod pa nila na noon ay nag-aagaw buhay na si Dan sa ospital na binawian na ito ng buhay kinabukasan. Ayon sa investigasyon, mula sa gym ay sumusunod na ang silver na kotse sa biktima na nagtugma sa sinabi ng witness. Ang nasabing kotse ay may sakay na 2 lalaki na kinilala na sina Sigrid Garcia at Luis Rivera. Agad namang naaresto si Luis Rivera na driver ng silver na kotse na ginamit sa krimen. Hindi naman nahirapan ang mga kinauukulan sa pagpapaamin kay Luis. Agad itong ikinanta ang kanyang kasama na si Sigrid na ito daw mismo ang bumaril sa biktima. Ikinuwento nito ang mga pangyayari kasama ang kanilang plano kung saan dito niya kinonfess ang dahilan ng kanilang pagpatay kay Professor Dan. Dito na madadawit ang pangalan ni Catherine. Ano nga ba ang koneksyon ni Catherine kay Professor Dan? Ganito po yan. Si Sigrid ay dating asawa ni Catherine na ama ng 2 anak nito. Nang mga panahon naman na to, may kasalukuyang boyfriend si Catherine na si Charles Adelson na dating brother-in-law ni Dan at kapatid ng dati nitong asawa na si Wendy. Nabanggit ko po kanina na ang mag-ex-couple na si Dan at Wendy ay may mainit na laban para sa kustodiya ng kanilang mga anak. Nang imbitahan ng mga investigador si Wendy at kausapin, sinabi nito na ang kanyang buong pamilya ay galit talaga kay Dan dahil sa pagtutol nito sa pagkuha niya sa mga anak. Lalong lalo na daw ang kanyang brother na si Charlie
na madalas niyang maringgan ng birong pagbabanta na ipapapatay si Dan dahil sa dinudulot nitong problema sa kustodiya. Ngunit mariin ang pagtanggi ni Wendy na may kinalaman ng kanyang pamilya sa pagpatay kay Dan. Kahit daw galit ang mga ito, hindi daw di umano nila magagawa ang ganoong krimen. Dahil sa statement na ito, lumalabas na ang pamilya lang ni Wendy ang may malaking motibo upang ipapatay si Dan. Kung kaya't ang mga kinauukulan ay nagmatiyag sa mga ito. Ang pamilya ni Wendy ay mataas ang estado sa buhay. May sarili itong dental clinic kung saan dito din pumapasok si Catherine. Balikan naman po natin ang suspect na si Luis Rivera. Ayon sa kwento ni Luis, inaya daw siya ni Sigrid para sa isang trabaho. Noong una akala nito ay pagnanakaw lamang ang kanilang gagawin. Walang-wala sa isip niya na meron pala silang papatayin. Tinanong daw ni Luis kay Sigrid kung sino ang nag-utos sa kanila. Agad daw naman siyang sinagot nito na inutos ito ng kanyang ex-girlfriend na si Catherine Magbanwa kapalit ang malaking halaga. Dahil sa salaysay na ito ni Luis, agad nang minatyaga ng mga kinauukulan ng magnobyo na si Catherine at Charlie. May mga surveillance na ang dalawa ay nag-uusap ng mga may kinalaman sa kaso. Nang silipin naman ng mga kinauukulan ang bangko ni Catherine, napag-alaman nila na may nagbabayad kay Catherine ng mga hindi birong halaga dahil sa biglang paglobo ng account nito. Ang pera nito ay biglang nadagdagan ng $56,000 o katumbas ng kulang-kulang 3 milyong piso. Palagi itong nakakatanggap ng pera mula sa klinik ng mga Adelson kahit hindi na ito pumapasok dito. Hindi lang yan mga kabotsok, nagkaroon din si Catherine ng bagong sasakyan na mula kay Harvey Adelson, ang ama ni Charlie at Wendy. Bukod pa dito, nagpa-breast augmentation din ito 3 months matapos mapatay si Dan Markel na hinala din na isa ito sa binayad sa kanya. Marami ang nakalap na ebidensya ng mga kinauukulan laban kay Catherine mula sa pagkakaugnay nito sa mga Adelson na pinatunayan ng mga larawan, mga surveillance, paglobo ng bank account nito na mula sa nasabing pamilya hanggang sa kaugnayan nito sa isa sa mismong killer na si Sigrid. Lumalabas sa investigasyon na si Catherine ay hinire sina Sigrid at Luis kapalit ang malaking halaga at malaki ang hinala ng mga kinauukulan na ito ay tumatayong middleman lamang kung saan may mga nag-utos din dito para maisagawa ang planong pagpaslang kay Professor Dan, kung kaya't naging suspect din si Charlie Adelson na maaaring ito o pamilya nito ang nag-utos kay Catherine na humanap ng gunman para maisagawa ang krimen. October 2019, nang mapatunayang nagkasala si Sigrid Garcia at nahatulan ng habang buhay na pagkakulong, habang si Luis Rivera naman ay 19 years na mas mababa dahil sa pakikipagtulungan nito at pag-amin nito sa kaso. Si Charlie Adelson naman na di umano ay mastermind daw sa krimen na ito ay kinasuhan at nakatakdang dumaan sa paglilitis. May 2022 nang mahatulan si Catherine Magbanwa ng habang buhay na pagkakulong nang dahil sa kasong solicitation to commit murder, first degree murder at conspiracy to commit murder. November ng nasabi ding taon nang mabalita na ito ay tatayong state witness laban kay Charlie sa nalalapit nitong trial sa darating na October 2023. Sa pagiging state witness ni Catherine, maaaring bumaba ang sentensya nito lalo kapag napatunayan na siya ay middleman lamang at hindi ang mismong mastermind. Dahil naman sa statement ni Wendy at mga witness, malaki daw di umano ang posibilidad na ang buong pamilya ni Charlie at Wendy ay masasangkot sa kasong ito. At yun na nga mga kabotsok, hanggang dito na lamang po tayo. Kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay pakiclick na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload. Maraming salamat po.